Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na siya ay lagi nating kasama. Huwag nating hanapin ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa sa ating pagkatao. Ang Diyos ay nasa sa ating mga puso. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang magparuot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning sa silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya.
Siya ay sinag na walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos ng higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ay ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglingkod. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggang po ang Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po lahat. Ako'y puno, kayo'y sanga, kapag ako ay kaisa. Kayo'y tiyak na mamumunga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itinatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsisimulang nagsasabing nagsisimula naroon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may nagsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat sa pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat, ngunit kailangan munang magbatas yan ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo, minamahal naming mga Pilgrims of Hope, magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan po mayroong isang kwento tungkol sa isang maglolo. Isinama ng lolo yung kanyang apo sa harap ng isang balon upang umigib ng tubig. Hanggang sa itong batang babaeng ito ay nagtanong sa kanyang lolo, "Lolo, saan po ba nakatira ang Diyos?" Nag-isip yung matanda. Sabi niya sa bata, "Nene, tingnan mo ang tubig dito sa balon. Ano ang nakikita mo?" Ang sabi ng bata, sa pagdungaw niya sa balon, "Nakikita ko po ang aking sarili." Ang sabi ng lolo, "Diyan nakatira ang Diyos." Mga minamahal kong kapatid, there are times, even countless times, that we tend to look for God. Hinahanap natin ang Diyos. Asan ang Diyos sa pagkakataong itong ako'y naghihirap? Asan ang Diyos sa pagkakataong ito'y ako'y namomroblema? Asan ang Diyos sa mga pagkakataong tila baga ako ay nakakaramdam na ako'y nag-iisa? Where is God? Kaya nga mayroon ding awiting, natutulog ba ang Diyos? Nakakasama ba natin ang Diyos sa tuwina? Ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Yesus ang isang napakaganda at dakilang bagay. God is everywhere. Kahit saan natin ibaling ang ating paningin, naroon ang Diyos. Kaya wag na nating hanapin ang Diyos. Ang Diyos ay nasa sa mga puno, ang Diyos ay naroroon sa mga hayop, ang Diyos ay naririyan sa kalangitan, ang Diyos ay naririyan sa kanyang mga nilikha, ang Diyos ay nasa bawat taong makakasalamuha mo. And more than that, more than anything else, ang Diyos ay nasa sa puso mo. Nakita natin ang mabuting balita, nagtatanong ang mga tao, asaan po ba ang kaharian ng Diyos? May nagsasabing ang Diyos ay naroon o ang kaharian ng Diyos ay narini. Pero ito'y pinasubalian ng ating Panginoong Hesus. Wala namang magsasabi o walang makapagsasabi kung nasa saan ang kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa sa ating mga sarili. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, let us give justice to the presence of God in our hearts. Nakakahiya naman kay Jesus kung hindi natin siya maipapakilala at maipapakita sa bawat tao. Asa sa'yo pala si Jesus. Pero bakit ikaw ay paulit-ulit na nagsisinungaling? Nasa sa'yo pala si Jesus. Pero bakit umaga pa lang ikaw ay nagtutungayaw na? Nasa sa'yo pala si Jesus. Pero bakit kasamaan ng ibang taong iyong iniisip? Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, let us always talk to God in the midst of our hearts. God is everywhere. God is anywhere. And God is always with us. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako makapagdarasal ngayon. Hindi kasi ako makapupunta ng simbahan. Wala akong oras. Kahit pala saan tayo. Pagkagising sa umaga, kahit nasa biyahe, papuntang paaralan, o papunta sa trabaho, pwede pala akong magdasal. O kahit nasa school na ako, o nandun ako sa aking trabaho, pwede pala akong magdasal. Because again, today, Jesus is teaching us a lesson. He is reminding us that God is everywhere. God is anywhere. And God is always with us. Kaya muli, sa araw na ito ng atin pong pagsasama-sama, hindi naman ito bagong paalala. Kaya nga paalala, dahil ito'y isang dakila ng bagay, ito'y isang realidad. Muli tayong kinakatok dahil baka tayo nakakalimot sa mga pagkakataong hinahanap natin ng Diyos, sa mga pagkakataong tila baga tayo nalilito. Ang Diyos pala ay nasa sa ating mga puso. Naghihintay na siya'y ating kausapin. Naghihintay na siya'y ating piliin. Kaya muli, ngayong araw, panghawakan natin, God is anywhere. So let us pray anywhere.
Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ng aming patrong si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay buong buwan ng Nobyember nating pagdadasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikaapat, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon ay patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up, acupuncture, at bloodletting. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit sa mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Dahil dito, pansamantala pong may pagbabago ang oras ng ating mga misa sa November 23. Ikalima, ikapito at 9 ng umaga, 1 ng hapon ang First Holy Communion at kumpil ng mga kapatid nating PWD. 4 ng hapon at 6 ng gabi. Nawa po'y magabayan tayo ng mga schedule na makikita sa ating FB page. Ikalima, para po sa mga nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio na nangunguna sa pagdarasal at pamimintuho sa kanya. Gayon din sa mga kalalakihang nais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly. Kayo po makipag-ugnayan sa ating opisina para sa pagpapalista. Para sa mga detalye, ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa magbabasa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magbasta walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po sama-sama sa pangumagang panalangin. Nakatayo po tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo'y lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyo ninuno o kay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan, siya ng papuri. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos na liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula'y pagkakataong alay. Hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang banal na Espiritong banal, dulot ay pagmamahal. Upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo na iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw. Pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Sa pagdating, pagbubukan liwayway, O Diyos, ako'y iyong kawaan. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mong nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay inusig ng aking kaaway, at ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa nang magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay. Parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ikaw ay magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malimig na bangkay at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala na kung umumagay ipagugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhan dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibig. Patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasa ang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway.
Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapare ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagbubukang liwayway, O Diyos, ako'y iyong kawaan. Paaagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamagitan ng Jerusalem. Magalak ang lahat, magalak kayong dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasangganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Aalibing kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito, ikaw ay lalakas at lulusog. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapare ng una ngayon at magpasawalang hanggan namin, paagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jerusalem. Masaya nating purihin ang Panginoong ating Diyos. O kay buti ang umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakadudugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Ang Panginoon na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Gumawit ng mga imno at ang Panginoon ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag, masaganang ulan naman, ang salupay bumabagsak, at ang damoy binubuhay sa bundok ng mga gubat, pagkain ng mga hayop ay siyang nagbibigay, may pagkain siyang dulot na inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas, kahit mga piling kawal hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanila may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang ay magpasawalang hanggan namin. Masaya nating purihin ang Panginoong ating Diyos. Pagbasa ng salita ng Diyos sa mga taga-Roma. Sa ganang akin, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sanglilika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilika, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw.
Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Tayong lahat ay tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipin ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo sa Diyos na nakakaloob ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Purihin ka, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Dahil sa iyong awa, kami muling isinilang na may pag-asang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Nilalang mo ang tao sa iyong larawan at pinapanibago sa pamamagitan ni Kristo. Ikaw, O Hubugin kaming matulad ng anak mo. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Padaluyin sa amin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Pagalingin ang aming mga pusong sinugatan ng alitan at tampuhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Sa araw na ito, pagkalooban ng gawain ang manggagawa ng pagkain, ang nagugutom, ang saya, ang mga namamanglaw, pagkalooban ng biyaya at kaligtasan, ang sangkatauhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, magbigay liwanag nawa sa aming puso't kalooban
ang pagkatalo sa dulot mong kaligtasan. Palayain kami mula sa takot at kapangyarihan ng kaaway upang makapaglingkod sa iyo ng matapat sa lahat ng sandali ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayong mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.